Habang papalapit na papalapit ang araw ng halalan, tila hindi na tayo magugulat kung tuloy-tuloy na ang parunggitan ng magkabilang kampo. Oh. Sino na-aresto for plunder on complaint of Governor Chavit? This is the truth. Mr. President, kayo ba ito? Oh. Ngayon, bibigyan ko sa inyo ng example. Kanina, sinabi ko sa inyo that this is the first time in the history of the Philippine judiciary that they created a special court and handpicked the justices to convict me. Former President, pagpasensahan nyo na po talaga ako. Hindi po kasi sapat yung panahon po natin at ang hanap... One last na. Kung ako may kasalanan, nung ako pa nasa Tanay, siya mismo pumunta sa akin sa Tanay at humihingi siya ng tawad. Umiiyak pa siya. Okay na po. Ang dalawang matibay na pangalan sa politika, tila gagawin talaga ang lahat. Masungkit lang ang mga botante ng Maynila. Ano naman kaya ang masasabi ng mga botante? Mas maganda sana yung marami silang pinagpipilian. Hindi ko pa alam kung sino sa kanila yung pwede kong iputo. Wala po. Bakit? Kasi wala naman akong nakikita nag-improve sa Maynila eh. Meron pa rin frakot. Ang mga botante naman sa Maynila hindi nag-iiba sa botante all over the country natin. Simple lamang yan. Sino ba sa tingin nila ang makasasagot sa mga pangangailangan nila? Reality. Dahil malaki ang porsyento ng ating botante ay tinatawag nating people living in relative and absolute poverty. Ang pangangailangan nila ay basic needs, basic concern. Pabahay, trabaho, murang bilihin, mas magandang economic opportunities. Yan ang mga hinihingi nila. Ayon sa COMELEC, aabot sa halos 1 milyon ang bilang ng mga botante sa Maynila ngayong eleksyon. Mga botanteng gustong malaman ano ba talaga ang gagawing proyekto ng mga nanliligaw ng kanilang mga boto. Ano mga plataforma nyo para sa aming taga-Maynila? Pipilitin kong matuloy ang financial center na yan. Kasi pag natuloy yan, that will compete with Makati. At tutuloy ko rin yung free college education. Remember, ako nag-start niyang free college education. I see to it that Manila will regain its old glory by, my first one is urban renewal. Restore the glorious days of Manila. Bring back the place when it was called before as Manila's finest. Now it's Manila's worst. Kapansin-pansin, pag ikaw ay si dating Pangulong Erap, nais mong agawin ang pwesto ng pagka-mayor kay Mayor Lim, ang kampanya mo ay dapat pagbabago. So, inire-raise ni Pangulong Erap yung issue ng mga problema sa Maynila. Kabilang banda naman, pag si Mayor Lim, ang sinisigaw niya ay, hindi ka naman taga-Maynila, taga-San Juan ka. Pinanganak ka dito pero hindi ka taga-Maynila. Tapos yung nabalitaan naman natin yung mga debate kung saan talagang naging bastusan anong nilabas ni Mayor Lim na you are a convicted, corrupt public official. So corruption ang ginagamit. Minamahal ba niyo si Erap? Totoo? Gusto niyo bumalik? Ito na, si President Erap. Hindi naman nalingid sa atin na ang dalawa ngayong mahigpit na magkatunggali, minsan nang naging magkaibigan at magkatuwang sa pamahalaan. Pero ika nga, walang permanenteng kaaway o kaibigan sa politika. Posible ba pagdatas ng lahat po ng ito, tapos ng eleksyon, maging magkaibigan po ulit kayo? Ilang beses ko na pinatawad yan eh. Pinatawad ko yan eh. Hindi ko na siguro babanggitin. Pero huwag na lang. Pero I can clearly say, I will only say the truth, and nothing but the truth. I have forgiven him many times. Matapos yung mga pinagsasabi niya, palagay ko malayo na. Hindi maganda yun eh. Kung isang tao, papabayaan na magsalita ng mga masasama, tapos then you will forget it. Hindi pwede yun. Pumili na lang siya ng mga kaibigan niya, yung sanay sa mga ganong mga usapan. Ipili naman ako ng mga matitinong mga taong kaibigan ko.